Hindi pa man tuluyang lumilitaw ang araw, ay may ngiti sa labi na akong nagpaalam sa aking mga magulang na pupunta ako ng maaga sa tahanan ng mga Santiago. Mukhang hindi yata natuloy ang trangkaso mo, Philip. Maayos na bang pakiramdam mo ngayon? Masayang bati sa akin ni Manong Jude, sabay lapag ng hawak niyang belt bag sa ibabaw ng mesa. Humarap lamang ako sa kanya at saka minabuting idaan sa biro ang aming usapan. Napansin yata ng trangkaso na hindi niya ako kaya, Manong. Bigla ba namang umatras nang walang pasabi? Nagawa kong makuha ang kiliti niya ng ganun kadali. Manang-mana ka talaga sa tatay mo kung magbiro, Philip. Napailing na lamang tuloy ako habang iniisip ang mga susunod na gagawin. Maaga ka bang pumasok ngayong araw? Bigla nitong binago ang takbo ng usapan naming dalawa. Nakita ko kasing malinis na ang oval at nakapagdilig ka na rin ng mga halaman sardine. Aba't wala ka nang gagawin yan mamaya dahil inubos mo na lahat. Napangiti na lamang ako dahil sa sinabi ni Manong Jude. Tsaka minabuting ibalik na ang hawak kong malaking gunting sa toolbox. Wala naman na akong paggagamitan nun dahil isa-isa ko nang tinanggal kanina ang mga tuyong bulaklak sardine. Ganito siguro talaga kapag nakapagpahinga ng konti, Manong. Umaapaw ang sipag sa katawan. Wika ako at saka naupo na lamang malapit sa kinaroroonan nito. Nakaugalian kasi ni Manong na uminom muna ng kapeng barako bago nito umpisahan ang kaliwat ka ng mga trabaho sa botanical garden. Madalas ay nagbabaon siya ng pandesal na may konting cheese na palaman, tsaka mang-aalok sa akin tulad na lamang ngayon. Kape, muli niyang yaya sa akin. Malugod ko namang tinanggap ang alok nito dahil ramdam kong kanina pa humihingi ng mainit na inumin ang aking sikmura. Nasa kalagitnaan na kaming dalawa ng pagkakape ni Manong. Nang biglang dumating ang mayordoma, buhat ang isang malaking package. Wala naman kaming ibang choice kung hindi ang salubungin to sa takot na baka mamaya ay bigla na lamang magbago ang mood nito. Halata din kasing bigat na bigat siya sa hawak niya. Philip, wala ka bang ibang gagawin ngayong umaga? Wala naman ho, madam. Mabilis kong sagot sa kanya. Pwede mo bang ihatid ang package na to kay Ma'am Emmy? May mahalaga lang akong aasikasuhin sandali. Nagmamadali nitong sambit. Gustuin ko mang sumagot, ngunit wala na akong nagawa kung hindi lapitan ang package na pinasuyo nito sa akin. Parang bula kasing naglaho ang mayordoma sa harapan naming dalawa ni Manong nang hindi man lang sinasabi kung saan siya pupunta. Wala akong nagawa ng mga oras na yun kung hindi ihatid ang package sa master's bedroom. Kahit sabing wala namang kasiguraduhan kung nandoon nga ba si Ma'am Emmy. Ma'am? Sinubukan kong kumatok ng mahina dahil alam kong maririnig din naman ito ang boses ko. Wala akong natanggap na sagot mula sa loob, kung kaya minabuti kong medyo lakasan na ang aking boses habang may lakas na rin kinakatok ang kanilang pintuan. Madam, ihahatid ko lang po sana yung package ninyo. Malakas ang boses kong wika para malaman nito ang pakay. Ilang minuto din akong naghintay na may sasagot sa akin. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang marinig ko ang malambing at may pagtatakang boses ni Ma'am Emmy mula sa aking likuran. Kanina ka pa ba dyan, Philip? Hindi ako nakasagot agad dahil mas naunang napako ang paningin ko sa kakaiba at talaga namang nakakamangang ayos ni Ma'am Emmy ngayong umaga. Sabihin man kasing maaga kung dumating sa trabaho, ngunit hindi ko naman to nagawang makasalubong kanina, kung kaya't wala rin akong ka-idea na nagawa pala nitong magpakulot ng buhok. Sorry ikaw tuloy yung nagbuhat ng package ko. Mabigat pa naman yan dahil purong stainless steel ang laman. Dagdag niya matapos ako nitong patuluyin sa loob ng kwarto.
Maiksi at maingat ang mga ginawa kong pagsagot sa kanya. Dahil wala akong nasa isip ng mga oras na yun, kung hindi ang makaalis kaagad ng master's bedroom. Baka kasi mamaya ay magbago na lang bigla ang ihip ng hangin at may kapilyahan na naman siyang maisip. May gagawin ka pa ba sa oval? Tanong nito matapos niyang kumuha ng gunting. Gustuin ko mang magsinungaling dito, ngunit kabadong napalunok na lang ako nang lumuhod si Ma'am Emmy sa aking harapan, sabay hawak sa package na kasalukuyang nakalapag sa sahig. Kung hindi ka busy, pwede mo ba akong tulungang buksan at i-assemble tong mini vanity rack? Imbis na sa package ay sa ibaba ng leeg niya na pako ang aking paningin. Mula kasi sa pwesto ko ngayon, ay malaya kong naaninag anuman ang nasa ilalim ng neckline na suot niyang bestida. Masyadong maputi at makinis ang kutis ni Ma'am Emmy, kaya't hindi ko maawat ang sarili kong sumimple ng tingin. At kahit sinong lalaki siguro ang nasa katayuan ko ngayon, ay matutulala rin sa tanawing pinahiram ng pagkakataon. Wala sa sarili kong tinanggap ang gunting na inabot niya sa akin, hanggang sa tuluyan kong mabuksan ang package ni Ma'am Emmy. Hindi naman ito inalis ang paningin sa akin, na parabang tuwang-tuwa to ngayong pinagbigyan ko ang kanyang request. Tulungan na kita, Philip. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit wala naman akong nagawa kundi hayaan na lamang siya nang mapansin kong nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Habang isa-isang inaabot sa akin ni Madam Emmy ang mga tornilyo, ay lihim na lamang akong natuwa nang hindi sinasadyang tumama ang makinis niyang balat sa aking braso. Sorry, ma'am. Mahina akong sambit tsaka mabilis na umiwas. Sinadya kong huwag bigyan ng pansin ang naging reaksyon nito at mas dinalian na lamang ang paggawa. Hindi naman siya huminto sa pagtulong sa akin, kung kaya't mas naging maingat na ako hanggang sa matapos kaming dalawa. Akala ko pa naman, nagsayang lang ako ng pera sa isang to. Totoo ngang matingkad na lavender ang kulay at mukhang matibay ding tingnan. Hindi ba, Philip? Opo, madam. Wika ako habang nakatingin sa binili nitong gamit. Sinadya kong tignan yun at pakinggan na lamang ang mga sinasabi nito. Kahit ang totoo ay hindi ako makapaniwalang umabot ng 15,000 ang halaga ng maliit na lalagyan ng mga alahas na binili niya. Para tuloy akong sinampal ng kahirapan nang makita ko ang presyo kanina. Mauna na ho ako, madam. Baka kailangan po ni Manong Jude ng tulong ko. Sambit ko nang makitang abala na ito sa pagkukumpuni ng kanyang mga gamit. Hindi na ako naghintay ng sagot mula dito. Bagkus, mas pinili kong maglakad na lamang papuntang pintuan. Ngunit hindi pa man dumadapo ang mga kamay ko sa doorknob, ay napansin ko na kaagad ang presensya ni Madam sa aking likuran. Hindi ka pa talaga nagagandahan sa akin, Philip? Masyadong mahina ang pagkakasabi niya nun. Ngunit sapat na yun upang matigilan ako sa aking pwesto. Ni minsan ba, hindi ka man lang nagkaroon ng interes sa akin? Tanong pa niya. Inawat ko ang aking sarili na lingunin ito. Sa kadahilan ng alam kong oras na ginawa ko yun, ay tuluyan na akong mawawala sa tamang huwisyo. Akala mo ba, hindi ko malalaman ang nangyari sa pagitan yung dalawa ng kumari ko? Mabilis akong napalingon sa kanyang direksyon. Dahil nagulat ako kung paano niya nalaman ang nangyari sa amin ng kumari niya. Ano bang nakita mo kay Helen na wala sa akin? Ramdam kong may halong selos ang tono ng pananalita ni Madam. Pero sa kabila nun, ay may hindi maipaliwanag na lungkot din akong naaninag sa mga mata nito.
Para bang humihingi yun ng pansin at pagkakataong makatakas mula sa tinikalang nakagapos sa kanyang leeg. Sagutin mo ako, Philip. Sa puntong yun, hindi na ako nakatiis. Sumagot na ako. Nagawa ko lang ho yun dahil gusto kong ibaling sa iba yung gigil at pagnanasa ko sa iyo, ma'am. Ayoko pong masira sa bahay na to. Ayokong masira sa inyong mag-asawa. Diretsahang sagot ko. Habang pinapakinggan ang sumunod na mga eksplanasyon ko, ay unti-unti ding kumalma ang ekspresyon ng mukha ni Madam. Tuluyang napalitan ng malambing na ngiti ang kanina lamang ay tampong nararamdaman niya para sa akin. At sa pagkakataong yun, alam kong nagawa nitong maintindihan ang ibig kong sabihin, kung kaya't wala na akong dapat pang itago sa kanya. Kayo ho yung pinakamagandang babaeng nakilala ko, ma'am. Pero mas pinili kong iwasan kayo dahil alam kong oras na magpadala ako sa tukso ay maraming maaapektuhan. Hindi lamang kayo, ang inyong asawa at anak, kung hindi maging ang aking pamilya. Pansin kong napabuntong hininga din to habang nag-iisip. Hindi madaling umiwas, ma'am. Maniwala kayo sa akin. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi naman to umiwas. Bagus, naramdaman ko na lamang ang haplos nitong dumapo sa aking mukha. Hinayaan kong magtampisaw ang diwa ko sa pinaghalong init at lambing na nagmumula sa haplos na iyon. Mas mabango pala siya kapag malapitan. At talaga namang mas mapungay pa ang mga mata nito kung pagmamasdang mabuti. Malayong malayo na to kung ikukumpara ko siya sa babaeng una kong nakilala nang mag-umpisa akong mga muhan sa tahanan ng mga Santiago. Hindi pala siya masungit. Hindi rin ito nagtatago sa likod ng makapal na makeup. At kahit tadtad ng alahas ang kanyang katawan, ay hindi ito matapobre. Bagus, kahanga-hanga pa nga ang kabutihang mayroon to. Huwag ka sanang magalit, ma'am. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko nang magawa kong basagin ang katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Pero may hihilingin po sana ako sa inyo. Tumingin siya sa akin bago malambing na nagsalita. Ano yun, Philip? Hindi ako nakasagot agad dahil mas naunang dumako ang mga kamay ko papunta sa mga kamay nitong nakahawak pa rin sa aking mukha. Pwede mo bang ipangako sa akin na hindi mo kakalimutan ang sasabihin ko sa iyo? Ayoko sanang marinig ulit na minamaliit mo ang iyong sarili, lalo na kung gaano ka kaganda at kahalaga sa mga taong nakapaligid sa inyo. Malungkot lamang siyang tumitig sa akin. Paano kung hindi ko kaya? Umiling ako sa kanyang harapan dahil gusto kong baguhin na ang pananaw niya pagdating sa bagay na yun. Pinagmasdan ko lamang ito ng mabuti. Dahil ba, pakiramdam mo ay nakakulong ka sa bahay na ito? Munti ko nang mabanggit kay Ma'am Emmy ang pagiging ekstrikto ng kanyang asawa. Ngunit alam kong mas madadagdagan lamang noon ang stress na nararamdaman niya. Ayokong tuluyang lumayo ang loob nito sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin nawawala ang kagustuhan kong maipabatid dito ang halaga niya bilang isang babae. Pasensya na ho kayo. Wala talaga akong intensyon na saktan kayo. Mahina akong sambit habang minamasdan ang naluluha niyang mga matang nakatingin sa akin. Wala kang kasalanan, Philip. Mahirap kasing ipaliwanag ang sitwasyon kinakaharap ko. Lalo na sa mga kinikilos ng asawa kong minsan, hindi ko na rin maintindihan. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Nahihirapan ako. Sabihin bang kasalanan ang mahumaling sa pinakamaganda at nakalalaso na bulaklak sa tahanan ng mga Santiago, ay tuluyan akong bumigay nang makita ang luha sa mga mata nito. Namalayan ko na lang ang sarili ko
na masuyong hinalikan ang magandang amo ko habang puno ng pag-iingat na hinahagilap ng haplos ang katawan nito sa ilalim ng kanyang bestida. Sinubukan kong ipaalala sa kanya kung gaano siya kaganda at kung ano ang tunay na epekto ng pangaakit niya sa akin. Philip, namumungay ang mga mata nitong sambit habang hinahayaan ako sa aking kapanghasan. Hanggang sa tuluyan kong nakalas ang suot nito. Malapor sila ng kutis ang aking nasilayan mula sa kanyang kabuuan. Imbis na magpatawad ay mas lalo kong nawala sa sarili hanggang sa marinig ko siyang nagsalita. Pwede bang ako naman ang magpasaya sa'yo, Philip? Anito matapos ang ilang minutong katahimikan. Wala naman akong nagawa kung hindi hayaan siya naman ang magdala ng nakaw naming sandali. Nangaakit ang mga mata niyang sumampa sa akin. Hanggang sa tuluyang mapapikit na lang si Madam nang matamasa naming pareho ang hinahanap naming alapaap. Wala kaming sinayang na oras o minuto. Todo bigay kami sa isa't isa. Para kaming bagong mag-asawa na sabik sa bawat halika-taplos ng bawat isa. Sabay kaming bumagsak pareho nang tuluyang marating namin ang kawalan. Kahit hingal, ay binigyan niya naman ako ng isang matamis at makahulugang ngiti. Sa'yo ko lang ginawa ang bagay na to, Philip. Ito ang unang beses na nagkasala ako sa aking asawa. Anya habang hawak ang bestida nitong nahulog sa sahig kanina. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi mo rin kailangang sisihin ang iyong sarili. Umigham siya kaya nahalata akong para bang sinusubukan itong baliwalain ang konsensya sa kanyang puso. Sabihin na lang nating inakit kita, kaya't hindi mo nalabanan. Kaya sana, maniwala ka kapag sinabi ko sa'yong tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Matapos ang ilang buwang paninilbihan sa pamilya Santiago, ay minabuti kong bumalik na lamang sa talyer na pinagtatrabahuhan ko. Hindi dahil sa nagsawa akong diligan ang mga halaman at asikasuhin ang pinakamamahal na oval ni Ma'am Emmy. Kung hindi gusto kong bigyan to ng pagkakataon na maitama ang mga pagkakamaling nagawa naming dalawa. Sa kabila ng malayong agwat sa kanilang edad at pagiging istrikto nito, ay alam kong mabuting tao ang asawa ni Ma'am Emmy. Sadyang kinulang lamang sila sa lambingan. Tunay nga ang kasabihang walang perpektong pamilya. Dahil sa kabila ng estado nila sa buhay, ay baliwala pa rin ang yaman kung wala naman kalayaan at kaligayahan sa loob ng tahanan. Mas nanaisin ko pang mamuhay sa isang pamilyang sanay sa payak na pamumuhay. Ngunit umaapaw naman kung salitang pagmamahal lang ang pag-uusapan. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking istorya. At sana sa kabila ng pagkakamaling nagawa ko sa piling ng aking amo, ay may natutunan kayong aral sa naging karanasan ko. Nagmamahal, Philip.